Hello, so ito na yung ating brake master pump sa hulihan ng ating Sniper 150. Actually, nalinis ko na to. So, for short video na lang tong gagawin ko. Pero i-explain ko pa din kung ano yung mga part na naging marumi at kinailangan kong linisin. Kaya nag-i-stuck yung preno natin sa hulihan. So, bali ito, ganito yung tamang position niya kapag nasa motor natin. And ituturo ko din kung paano yung pag-disassemble niya at kung paano siya nagpa-function. So, ito kasing motor ko, naka-shifter ako kaya may ganito ako dito sa dulo. Ito, ayusin ko lang yung video. So, kakalasin natin tong parang pin. Ito yung lock nung thread natin dito sa pinakababa. So, ito, hindi ganito kasimple yung pagkalas nito, pero ito kasi, kagaya nung sabi ko kanina, na disassemble ko na siya kanina. So ito first yung pin, maliit lang yan, so pakiingatan. Ayan. Next, ikot lang natin siya. Then ayan. Tapos meron siya ditong nut sa loob, lock nut din siya sa loob. So pakiingatan to, wag tong iwawala hangga't maaari. Ayan. And tanggalin na natin yung isa niyang nut pa ulit. Ito yung pinakang another lock ulit ng ating master pump para dun sa pedal natin. At ito, yan. Ito siya guys. So yan, ito yung grommet para hindi siya mapasok ng dumi. So actually ganito yung normal position niya guys, no? So ididiin natin siya dyan. Pag naidiin natin siya, ganyan ang tamang position niya. So ito, meron siyang lock dito na sa loob para hindi lumabas yung pinakang washer. At saka itong bumobomba dun sa brake fluid natin, no? So ayan siya. So tatanggalin natin tong lock na to. So ito kasi natanggal ko na once again natanggal ko na siya, kaya ini-explain ko na lang. So ayan siya. Tatanggalin lang natin siya gamit siguro yung maliit na flat screw para matanggal. Pero madahan lang kasi malambot lang ito. Baka masira. Mahirap maghanap ng kapalit. Ayan. At eto na siya. May washer siya. At ito yung pinakang ulo. Siya yung tumutulak dito sa spring sa loob. Ayan. So ito kanina, nilinis ko na rin to. Puro na siya. Puro alikabok. May mga buhangin na. Hindi ko na maintindihan yung iba, may kalawang pa, so nilinis ko na lang. Okay yun siya. Saka nilagyan ko ng konting oil din, yun. Okay naman, so far. Tapos ito yung pinakang pump niya sa loob. Ito, tatanggalin natin. So itutulak lang natin siya dito sa may kabilang butas niya, para lumabas siya. Again, ulitin ko once again, malinis na po ito. Nilinis ko na, in-explain ko na lang kung paano siya binabaklas. So, ayan siya. So, ito yung pinakang tinutulak nitong ating sa pedal. At ito namang itim, ito yung pinakang seal niya para hindi tumagas yung brake fluid natin. Ayan. Yan, ito. Tapos, meron siyang spring sa loob. Ayan. Eto. So, ito. Maliit lang din to. Ayan, natatanggal siya. Ayan. So, kapag tinanggal nyo siya, make sure na linisin nyo rin yung mga gilid dito. Kasi marumi din to. Ang pinakang... ito kasi, ito yung nag-i-stuck. Dahilan kung ba't nag-i-stuck yung preno ko. Ito, marumi na tong gilid na to. Bakal kasi to. Ayan, niliha ko lang siya ng 1,000, then pinunasan ng konting oil para maganda yung play niya sa loob. Kasi twice kasi akong nagkaroon ng problema sa motor habang tumatakbo ako, yung preno ko bigla nag-stuck. So napakahirap. During that situation, wala akong dalang tools, kaya nga talaga ako nun. So eto, nilinis ko lang siya ng 1,000 again, at yung nilagyan ng konting oil. Then kung may grasa kayo, pwede din. Basta konti lang, wag lang sobrang madami. Kasi
hahalo siya sa fluid. So, eto. Then ito, pwede nyo rin itong i-disassemble kung gusto nyo linisin. Ito kasing sa akin, hindi ko na nilinis kasi malinis pa naman siya. Ito kasi yung dinadaanan ng brake fluid galing doon sa reservoir niya. Doon sa fluid tank. So, papunta siya dito. O, ayan siya. Meron din siyang lock sa loob. Ayun, yung kulay silver na yun. Then ito, grommet para sa alikabok protection. Then sa loob niya, meron ding O-ring doon. Isa. So, madali lang naman i-disassemble to eh. Pero since nga hindi naman marumi, hindi ko na nilinis. So, yun guys. Balik na natin. So, ayan. Malinis na siya ulit. Inside, outside. Nilinis ko na yan lahat. Okay. Ito, niliha ko rin to. Kasi ito puro ano na siya eh. Yung magaspang na hindi, na parang alikabok, na kulay puti. Kaya yun yung dahilan kung bakit. Ito, hindi na siya nagpapampabalik. Kapag diniin ko siya sa shifter ko, hindi na siya bumabalik. Kahit may spring siya. So, itong spring, actually, tutulak siya dyan ng ganyan. Ganito ang positioning nila sa loob niyan. Tutulak siya. Since magaspang na nga itong dulo na to, hindi na siya bumabalik. Kaya ang tendency, nagkakaroon ng pagtigas ang preno. So, hindi ka makakatakbo ng maganda. So, ito yung isang dahilan. Nung una kasi, nilinis ko muna yung caliper ko. Akala ko dun sa caliper ang problema. Nilinis ko yung piston, lahat. The same procedure. So, nilinis ko yun. Tinanggal ko lahat. Binaklas ko. Pinalitan ko rin lahat ng brake fluid. Pero, paulit-ulit lang. Hanggang sa nakadalawa na. So, ito na yung chinek ko. Pinakalast. So, kung okay ang piston, ito ang i-check nyo. Kung paulit-ulit na nangyayari sa inyong ganong cases. Okay, assemble na ulit natin. Okay, first, ito muna. Yung spring at saka itong grommet dito. Okay, babalik lang natin siya. Shoot. Okay. Hanggang dun lang muna. Then, isusunod natin ito. Madahan lang ang pagbalik niya. Yan. Ayan. Kita nyo, pansin nyo? Oh, ayan, di ba? Lumalaban na siya pabalik. O siya, itutulak ko siya nitong aking Allen wrench na to. So, observe nyo guys kung ayan. Ayun, oh, di ba? Bumabalik na siya. Ayun, lumalabas siya ulit. O, di ba? Tutulak ko ulit. Mapansin niyo, lumalabas siya ulit. Okay? Then, isusunod na natin tong nakakonekta sa pedal natin. Siya kasi yung tumutulak dito para mag-circulate yung ating brake fluid. So, ito medyo madugo yung pagbalik nito kasi kailangan pa natin itong isasabay itong lock nya. So, kailangan idiin muna then ibabalik. So, gagamit ako ng maliit na flat screw. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Ibalik na natin yung lock nya. So, ayun. So, yun yung pumipigil para hindi ito lumabas. Itong ating itong parang may thread na to. Yung nasa connecta sa pedal natin. So, ayan. Okay na siya. So far, nilagyan ko lang siya ng konting oil para at least kahit paano madali siyang i-pump. So, yun. Okay naman na siya. At yung pakiingatan yung pagbalik nung lock kasi may tendency na ma-deform siya. So, o kaya maputol. So, mahirap kapag nagkaganon. So, kailangan maingat yung pagbalik niya. Although medyo mahirap pero kailangan ng konting tiyaga. Yun lang yung payong kaibigan ko sa mga magta-try na ayusin ang kanilang brake master pump, no? So, ibalik na natin tong grommet nya. Itong nilalagay dito na kulay itim pa protection niya sa mga dust. Ayan. So, ito, dito siya sa gitna. Kailangan nandito siya itong gitna na to, kailangan nandito sa pinakang parang kanal na to.
nung sa may nut. Yan. Kailangan lang dahan, sundutin ng konti. Ayan. So, pakiingatan din lang hanggat maaari dahil may malambot lang siya, pwede siyang masugatan. So, ayan. Perfect. Makabalik na siya ng maayos. Ayan. Then, pagkatapos, eto, nut. Balik natin siya. So, depende dun sa taas na gusto ninyo, dun sa preno ninyo. Then, etong sa pedal. Uy, nalaglag. Yan. Ayaw ah. Ayan, okay na siya. So, tapos itong lock. Lastly, itong lock na maliit. So, isi-shoot natin siya doon sa butas. Yun. Yan. Pwede nyo pukpukin ng konti para at least kahit paano pumasok kasi mahigpit siya eh. Yun, okay na siya. Ibalik na natin lahat. So, yan. Ready na siya na i-install ulit sa ating motor. So, pag pinamp natin siya, ayan, okay naman. Bumabalik na siya. Nagpa-function siya ng maayos. Ayan. Ayan. May diin. Ayan. Bumabalik siya. So, normal na ulit yung operation niya. Hindi katulad nung una. Talagang nakakairita. So, tara. Install na natin siya. So, hello guys. So, ayun. Ready na tayo na ibalik ang ating master pump dito sa ating Sniper 150. Ito, nakatakid na yung ating fluid tank papunta dun sa ating master pump, brake master pump. So, ito, una, sasalinan na natin muna siya ng konting brake fluid. So, ito kasi gumagamit ako nitong maliit na ringdilya. So, mamaya kasi ipapakita ko sa inyo kung paano siya binabalik yung normal na timpla ng ating preno. Kasi naka-shifter kasi ako, so minsan malambot. Yung ibang mga bago nagtatakid, napakalambot kapag binabalik nila. So, ito, ipapakita ko sa inyo yung isang paraan ko kung paano ko ba nilalagay sa tamang timpla yung preno natin. Yan, nasunod ko mo siya. Ayan, so meron na siyang laman guys, no? So, balik na natin. So, gamit itong ilang mga tools at yung mga spacer para dito sa ating shifter. So, nga pala, kailangan madahan lang, maingat kasi yung fluid kasi natin delikado. Sa kulay ng motor natin, naninira kasi siya ng kulay, pintura ng motor. So, kailangan madahan lang, maingat. So, kailangan aware tayo sa pagtaktak ng mga ng ating mga brake fluid. So, ayan, naitakid na natin yung master pump sa tamang position, no, sa ating shifter. So, bali dito kasi ang diskarte ko dito,
itong reservoir, hindi ko muna nilalamnan. So, pinapump ko siya muna hanggang sa tumulak yung fluid papunta dito sa caliper natin, no? So medyo matagal to, pero yung ginagawa ko kasi diskarte dito, mano-mano kong sinusubo dito sa master pump yung fluid. So hindi na ako umaasa dito. So para lang ma-set natin siya dun sa tamang tigas ng preno natin. At yun nga, ito yung isang paraan ko ng pag-bleed, yung kung paano ako mapapadali, no? So ayan, pinapump ko siya, then hanggang sa tumulak na yung fluid dito, then ang gagawin ko, bubuksan ko ulit siya. Bubuksan ko ulit. So ayun mga paps, mapapansin niyo yung kung makikita niyo ba, empty na yung laman, no? Kasi pinapump natin. So ang gagawin natin ngayon, wala na siyang fluid, umakyat na siya papunta sa caliper. Ang gagawin natin ngayon, sasalinan ulit natin siya gamit ang maliit na ringgilya, no? So parang ganito. Then ipapump natin siya ulit mamaya, pagka napuno na, hanggang sa unti-unti siyang tumigas. Ito kasi kadalasan nangyayari sa mga Sniper 150 na nagpapalit ng shifter, na pag nakalagay na sa shifter, so napakalambot ng preno, so naninibago sila. Ayan. So mamaya ipapump natin siya ulit, tapos hanggang sa mauubusan ulit yan ng fluid, at yan, the same procedure hanggang sa unti-unti na siyang tumigas. Ganun lang ulit. Ulit-ulitin lang. So medyo matagal-tagal to ng konti. Siguro mga 3 o hanggang 4 na salin tayo dun mula dun sa ringgilya. Kasi empty lahat ito eh. Pati yung hose natin papunta sa caliper. So na-empty yan. Nilinis ko rin kanina. Pati yung ating master pump. Ayan, nalinis lahat, tinaktak natin lahat ng laman, pati dun sa fluid tank. Ayan, kung mapapansin ninyo, wala na naman siyang laman, empty na naman. So kung kita man sa camera, so wala na siyang laman ulit. Again, procedure, so padalawa o patatlo na tayong salin ulit mula sa ringgilya. Ito kasi isang mabilis na paraan guys ng pagbi-bleed para sa akin, kasi kung aasa ka pa sa reservoir, napakatagal at napakahirap. Tapos pwede nyo ring luwagan tong ano natin dito, yung bleeder nya, para at least kahit paano lumabas yung mga hangin, no? Ayan, konti lang. So yun, wala na naman siyang laman, so empty na naman. Hanggang sa unti-unting mapuno siya, yun, uulit-ulitin lang natin hanggang sa mapuno at tumigas yung ating preno na naayon dun sa tamang timplada natin para dun sa paa. So kanina halos naka-4 na salin tayo mula sa ringgilya, ngayon 2 na lang. So paunti siya ng paunti. Ibig sabihin, malapit na siyang tumigas yung preno natin, yung patamtaman lang. At again guys, so yung kaninang bilin ko, pakiingatan yung mga brake fluids kasi naninira siya ng pintura ng motor natin. So kung hanggat maaari, pwede nyo siyang buhusan ng tubig o lagyan ng basahan para at least kahit paano hindi siya sira dun sa mga, especially dun sa mga katulad ko, naka-decals ako, kapag nagpa-repaint ako ng puti, so delikado, para matalsikan siya ng brake fluid. Pwede na natin siya salinan. Madumi. Pwede natin isalin yung fluid sa fluid tank. Konti lang. Okay.
sa bumaba yung fluid tank natin, may mga hangin pang lumalabas. Pwede na natin siyang takpan. Ibalik yung kanyang takip. Ganyan. Okay. So ayun guys. Okay na siya. Matigas na. Ayan guys. Tapos na nating i-assemble ulit yung ating preno sa hulihan, including yung ating brake hose. So iti-test natin kung ipapakita ko sa inyo kung gaano siya nag-work yung ginawa nating paglinis at pag-repair ng ating brake pump sa hulihan. Okay, simulan na natin. Working siya, gumagana, umiikot naman ng maayos yung gulong at hindi na siya nag-stuck. So, i-test natin yung preno. Ayan, so successful. Okay, abangan nyo na lang po yung mga susunod kong vlog patungkol sa mga issue ng ating Sniper 150, patungkol din sa pagmumotor at sa iba't iba pang mga pagto-troubleshoot. So thank you guys and ride safe everyone.